Good day mga kaibigan. Welcome back sa ating channel. Walk around review natin itong Toyota Fortuner LTD 4x2 automatic. So ito yung 2025 model mga kaibigan. Ang itsura nito sa exterior niya ay parehong-pareho dun sa 2024 model. Bali sa front bumper niya or front fascia niya ay parehong-pareho. Yung naka-mesh type grill siya at yung design niya ay pareho pa rin. Yung combination ng gloss black at yung body paint niya. So ang headlight nito mga kaibigan ay LED na, pati itong fog light niya at yung turn signal light niya na nasa baba. Bali, yung DRL niya ay naka-integrate dun sa headlight niya mga kaibigan. At ang design nito ay sporty. Ang side mirror niya ay painted ng gloss black at meron siyang repeaters at meron din siyang camera for the 360. Para sa akin, ang hindi magandang ginawa dito is chrome type pa rin yung door handle, pati yung lining niya sa may pillar, sa may glass ay chrome. Dapat ginawang black na para bumagay dun sa design. Maganda rin itong design niya sa rear part, sa may gilid niya. At itong center design niya or design niya sa likod ay blackout. Pati itong spoiler niya ay kulay black. So maganda sana ang design nito kung yung chrome niya ay tinanggal na, ginawang blackout na rin. Bumagay sana dun sa two-tone na color niya kasi ang roofing nito or yung roof line niya ay kulay black. Pati yung rear skirt nito ay kulay gloss black din. So maganda yung blending ng kulay nung pearl white niya at yung gloss black. May reverse camera ito, rear camera, at meron siyang 4 na eye sensors. Meron din siyang rear reflector na integrated dito sa design niya sa likod. At ganyan ang view niya sa side. So yung chrome lang talaga ang hindi bumagay dun sa color combination niya para sa akin. Ayan. Maganda yung pagka gloss black na kulay ng roofline niya at white naman sa body paint. So chrome ang kanyang handles, door handles. Ito ang design ng kanyang gulong at ang size ng gulong nito ay 265/60 rim 18. At naka disc brake na siya. At ang suspension niya ay is the regular na suspension ng Fortuner. At sa likod ay disc brake na rin siya. Yan. Tapos ang suspension nito sa likod ay meron siyang monoshock at coil spring. So ito palang Fortuner na latest model ay medyo improve na yung ride feel niya, yung suspension feel niya. Medyo improve na compared mo dun sa mga naunang Fortuner. Ayan yung monoshock niya sa likod at ganyan yung orientation niya. So ang spare tire nito mga kaibigan ay full size. Ito ang kagandahan sa Toyota, talagang full size na spare tire ang binibigay nila. At para ma-rotate mo siya. Ang tailgate opener nito ay one touch up and down na rin. So power assisted na rin siya. At magandang feature yan sa isang SUV. So meron din itong function sa remote key niya na push button. Pag pinindot mo siya ay magbubukas at magsasara. Ayan ang likod ng rear view ng Toyota Fortuner
4x2 LTD mga kaibigan. So, tignan natin yung loob. At ang door opener nito ay smart entry na rin. At ganyan ang design ng kanyang pintuan. Meron siyang red stitching sa door handle at sa may armrest niya. At meron siyang combination ng leather tsaka hard plastic yung door moldings. At meron siyang design na kulay burgundy or dark red. Ang upuan nito mga kaibigan ay power adjust. So 6-way power adjust. Ganyan ang material niya, combination of leather na may perforated kasi merong feature ito na ventilated ang kanyang upuan. So sa driver assist ay nandyan yung sa camera, yung switch ng camera at yung iba pang features niya, at naka-paddle shifter din to mga kaibigan. So nandun pa rin yung eco mode at power mode ng Toyota, at meron siyang switch ng on and off ng traction control. Ganyan ang kanyang shift knob, at gloss black yung design dito sa may shift knob niya, at meron siyang wireless charging function. At maganda rin yung pwesto ng cup holder niya. Yan. So meron siyang heating and cooling ventilation sa may driver seat at passenger seat. Yan yung design sa may panel, at meron siyang mga charging ports, at ganyan yung design ng kanyang infotainment. Magandang pagka-integrate dun sa design ng dashboard. Yan ang design ng kanyang steering wheel, at leather wrap ito. Meron siyang design na gloss na parang wood grain. At naka-integrate sa steering wheel yung mga control buttons ng driver aid at mga accessories as sa infotainment system. Yan yung switch ng kanyang cruise control mga kaibigan, at naka-adaptive cruise control na rin ito. At maganda ang speaker nito mga kaibigan. JBL ang brand ng speaker niya. So hindi ko alam kung pati yung Twitter is JBL. At merong light yung kanyang visors, at LED ang light nitong dome light niya or reading light niya. Dun sa may visors ay yung yellow pa rin na na bulb type. At ang kanyang rear view mirror ay auto dimming. Pero sa akin, through experience ko sa rear view mirror, ay mas maganda yung yung manual, day and night. At yan yung camera ng kanyang ADAS. At yung driver assist na ADAS, at meron na rin kasi itong meron na siyang adaptive cruise control. So ito yung sa may passenger seat, at naka-power adjust na rin siya. So pareho siya nung sa driver. 6-way power adjust din. At meron siyang badging ng Fortuner dito sa may compartment niya. At yan yung cup holder na design ng Toyota, maganda. At yan yung sa glove box niya. Yung sa taas naman is yung compartment na meron siyang cooling function. Sa second row, tignan natin. Parehong design yung sa door. At meron din siyang badging ng Fortuner. Okay din itong kulay red na dinesign nila sa pintuan niya, pati sa mga trims ng upuan. At ganito ang upuan ng second row niya. 60-40 split ito. At meron siyang armrest with cup holders. Meron ding charging ports na Type-C
sa may center console, sa likod ng center console, at meron itong back pocket sa upuan. Ang lucky ng Fortuner para sa akin is yung grab handle dito. Sa experience kasi natin sa Fortuner is dun humahawak sa may upuan ng driver. So, na disalign yung upuan. At ganito ang entry sa kanya sa third row. Fold and tumble yung tumble and fold yung second row. At dahil masikip ang second row ng Fortuner, minsan kapag yung adjustment ng driver seat ay masyadong na-adjust sa likod, ay ganyan, hindi tumutuloy yung fold. So kailangan mong adjust para tumuloy yung fold niya, then pwede nang pumasok. Sa likod na upuan or sa third row na upuan ng isang Fortuner ay masikip para sa malalaking tao or sa adult. Okay lang siya sa mga bata kasi talagang masikip. Halos lahat ng SUV naman ay ganun, masikip yung third row niya. At may lagayan dito or compartment ng mga tools at yung jack sa may rear part niya, sa likod na. At ganyan, merong fusion cover na okay yung pagka-design ng Toyota. Tapos ang pag-fold dyan ay sideway. May hataking kang belt, tapos sideway ang hanging niya. Same with sa kabila naman, 50-50 split ito, yung third row ng Toyota Fortuner. Meron siyang utility light sa likod para kung madilim ay pwede mong i-on. At kung marami kang bagahe ay hindi mo rin talaga magagamit yung third row ng Fortuner. I-fold mo siya para may paglagyan ng mga luggage. Bali, magiging 5-seater lang siya or 4-seater kasi minsan masikip yung second row ng Toyota Fortuner. Okay, so yan yung side profile natin at front view ng Toyota Fortuner 4x2 automatic na LTD. Sa 4x4 LTD is parehong-pareho sila ng itsura, mga kaibigan. Pati design ng gulong, kulay, pati yung two-tone niya parehong-pareho. Sa drivetrain lang kasi yung 4x4 is 4x4 tapos 4x2 ito. Pero parehong 2.8 liter na diesel turbo sila. Ang presyo ng Toyota Fortuner LTD 4x2 automatic white pearl color is 2,406,000 pesos. Yung hindi white pearl is 2,396,000 pesos. Yung 4x4 naman, mga kaibigan, ay 2,569,000 pesos. Meron silang price difference na 163,000 ang 4x2 tsaka 4x4. That's all, mga kaibigan, dito sa simpleng walk around review natin. Maraming salamat, and as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe, and God bless.